guys, good afternoon! Welcome back to my YouTube channel. It's me, April Petit, ang inyong tita. Do me a favor guys, hit that subscribe button and like button for more video. Maybe me to my YouTube journey. Thank you to all your support guys and I really appreciate it. You know guys, ilang days din ako hindi nag-upload. Kasi kagaya ngayon guys, maingay. Paano tayo makapag-vlog? Pero ngayon guys, ipopost ko na siya guys. Kasi sayang yung mga araw, di ba? Kaya let's do this guys. At pasensya na po sa maiingay. Ang pagbabasa natin ng life story of Princess Diana. Okay guys, nasa chapter 8 na tayo, page 38. Lunes, June 8, 1994, nag-usap at nagkita sa isang matahimik na atmosfera ang mag-asawa lingid sa prinsesa. Gumawa na ng kanyang unang matigas na pagpapasya, ang prinsipe sa tanang buhay niya, ang humingi ng tuluyang diborsyo para sa kanyang asawa. Kinausap nito ang queen sa Windsor Castle at sinabit inamin ang tunay na katayuan ng pagsasama nila ng prinsesa kahit na alam na yun ng queen. Nag-alala pa rin ito sa maaring maging epekto nito sa future ng kanyang mga royal grandchildren. Matapos ang isang madamdaming heart and soul searching, pinagpasyahan na kailangan ng gumalaw ang gulong ng legalidad sa pagitan ng dalawa at ang pangalang Lord Godman ay hinayaan na siyang mamagitan. Isang punto sa kanilang separasyon ay ang kanilang mga anak. Sa kanyang kawalan ng tiwala sa royal system, nananakot ang prinsesa na kukunin niya ang dalawang anak. Ilalayo ito at kasama mamuhay sa Australia. Unang tinawanan lang iyon ng council pero nakita nila kung gaano kaseryoso ang prinsesa sa kanyang banta. Gumawa sila ng mabilisang tugon. Ang isang kautusan na nagugat sa isang pangyayari mula ng abdikasyon ng Duke ng Windsor sa trono na ginamit ng sandata ng council laban sa prinsesa. Ayon sa exile Duke ng Windsor, ang prinsesa ay isang banta sa monarkiya at by all means ay kailangang i-exile sa Australia at mabuhay doon ng mag-isa. Kawawa naman siya guys na ang mamuhay nang wala na ang kanyang mga anak ang isa sa kinatatakutan ng prinsesa. Matigas siyang pinalalahanan ng council na ang kanyang mga anak ay immediate heir to the throne at kailangan lumaki ang mga ito sa loob ng royal court para ihanda sila sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Hindi lamang hinaharap niya ang isang matatag na pundasyon ng kanilang royal separation nilang mag-asawa. Dumalaw ang prinsesa sa Loughborough School sa Berkshire para sabihin kina Prince William at Prince Harry ang pinalitin ng kanilang separasyon ng prinsipe. Nasa headmaster room ang dalawang bata at sa tabi ng prinsesa, ang asawa ng headmaster na si Jane Barber. At ipinaliwanag ng prinsesa sa dalawang bata ang bagong arrangement ng kanilang buhay. Si Prince William noon ay 10 taon gulang ay umiyak na parang bata habang si Prince Harry na may bata na 2 taon ay parang di man lamang naantig dahil mas matanda nga si William at mas alam na nito kung ano ang separasyon sa buhay ng kanyang mga magulang. Kung kaya't nakakaunawa na ito samantalang dahil rin sa kanyang murang edad, wala pang muwang si Harry sa kung ano talaga ang mangyayari. Sa dalawang bata, si Prince William mahigit na malapit sa prinsesa at madalas na sabihin pang nais nitong maging pulis para lamang bigyan ng proteksyon ang kanilang ina. Laging nasa panganib ang buhay at laging ginugulo ng grupo ng mga paparazzi. Sa nakakaiyak na reunion na iyon ng mag-iina, kahit minsan man ay di nabanggit ng prinsesa ang pangalan ni Camilla, na siyang dahilan ng paghiwalay nila ng ama ng mga bata. Habang nagdalamhati ang mag-ina, patuloy naman ang debate sa kapalaran sa susunod na hari. May ilang grupo na parliament na nagsabing maaari pa rin maging reyna ang ex-wild Princess of Wales. Ngunit ang Prince of Wales ay sumusumpang maging matapat siya sa corona.
hindi na kailanman magpapakasal sa iba. Ngunit pinagdudahan ito ng nakakarami, hindi ibig ng prinsipe na makatala sa kasaysayan bilang ang debosyonadong hari. Ayon naman kay Lord Goodman, mas matatanggap ng bansa ang isang debosyonadong hari kaysa dalawang ulit na kinasal na tagapamahala ng korona. Ngayon, mas handa na ang prinsesa upang kalaginan ng ganap ang kadinang nagbilanggo sa kanya sa isang malungkot at bigong pagsasama, isang bagong buhay ang kanya harapin, mas malaya, mas may magandang pangako na kung kailan lang ay para bang isang napaka-imposibleng pangarap. Alam kong parating na ang ligaya para sa akin. Handa akong maghintay, maaari 1 o 2 taon. I'm learning to be patient. Chapter 9. Ang unang bagay na dinidesisyon ng princess matapos ang announcement ng kanilang separasyon ng prinsipe ay ang itapon ang mahogany bed na tinutulugan nila habang nasa Kensington. Pinabago din ito ang pintura ng kanyang silid. Ang mga clown painting ng prinsipe ay inalis pati na ang mga shooting picture nito. Tangi ang kanyang starring stuffed animals ang tinira ng prinsesa, kasama ang kanyang paboritong teddy bear at ang life-size gorilla stuffed doll. Mas masaya na at magaan ang takbo ng everyday life ng prinsesa sa kanyang Kensington office. Mas masaya na rin ang kanyang mga staff. Hindi na sila kailangang magtago pa sa cupboard kung may royal sa kanilang tabi. Nakahinga sila ng maluwag, nakakatawa na ng walang pretension. Ilang public duty ang kailangang i-give up ng prinsesa kapalit ng kanyang pagkaroon ng private life. Pero pinaglaban niya ang mga charities ng kanyang hinahawakan. Naging matigas siya sa paghingi ng permiso sa parliament at sa Queen Office. Napayagan siyang makagawa ng official visit bilang Goldwell, ambassador ng bansa. Kahit na malungkot para sa prinsesa na laging kailangang ihingi niya ng permiso ang pagsasama sa 2 anak sa kanyang mga lakad. Naging konsolasyon na rin para sa kanya ang pagkaroon ng kalayaan. Nadalhin ang mga ito sa kung saan inakala niyang mag-enjoy ang kanyang mga anak. Ang Friday evening ay laging reserbado sa oras ng prinsesa para sa evening call ng 2 bata mula sa boarding school ng mga ito sa Ludgrove. Naging magaan na rin para sa kanya ang weekend visit niya sa mga ito, lalo na kung isasama ang bunsong anak sa paboritong local sweet shop. Ang kasiyahan ng prinsesa ay umiinog sa kanyang 2 anak at pagpapatuloy ng kanyang mga charity works. Subalit, hindi lahat ay puno ng rosas ang bawat araw niya. Ang problema sa prinsipe, ang pagkikitungo nito sa kanya at patuloy na pakikipagkompetisyon nito sa paghanga ng publiko. Ang mga pulis at paparazzi ay siyang daily diet ng prinsesa. Isang insidente ang napapalit sa prinsesa ng kasama ang 2 anak. Nanonood ng Wiz and musical ng Grease sa Dominion Theater. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili na pinapipista ng mga photographers at ng mga cameramen. Nagkaroon ng shock ang 2 magkapatid ng prinsipe. Sobrang natatakot sila, wika ng prinsesa sa isang kaibigan na insidente. Para bang di pa nila ako nakita noon pa man. Umakyat pa sila sa ibabaw ng kotse at tinilundag ang mga bata para lamang kunan kasama ako. Sa isang nerve-ending incident na ayaw nang maulit pa ng prinsesa, lalo't malalagay sa kritikal ang kanyang posisyon bilang protektor ng mga bata habang ito'y nasa kanyang responsibilidad. Isang amateur photographer ang muling nagbigay ng 2 isip sa prinsesa kung itutuloy pa niya ang pagkaroon ng mga public appearance. Hangad na niya ang magkaroon ng hiwalay na buhay bilang isang public figure at isang normal at pribadong tao. Ngunit hindi siya pinigilan ng mga taong makikinabang na malaki sa kanyang mga litrato. Galit na galit ang prinsesa nang makita sa pahina ng Sunday Mirror sa buwan ng Nobyembre ang full page pictures
niya habang nag-workout sa kanyang dating health club. Matagalan niyang alam ang tungkol sa tinatawag na mga paparazzi na nagbili ng kanyang mga litrato sa mga newspapers, editors and publishers sa malaking halaga. Ngunit gayon pa man ay di pa rin niya mapigilan ang mamangha sa katotohanan sa kanyang nabatid. Nakasuot siya ng leotard sa kuhang iyon at kitang-kita sa larawan kung ganon siya inabuso ng media. Ang G-manager na si Bryce Taylor ay umami na kinunan niya ng litrato ang prinsesa sa pamamagitan ng paglalagay ng kamera na nagkakahalaga ng 2,500 pounds sa ilalim ng leg sprays machine na siyang regular na ginagamit nito. Kumilos ang Buckingham Palace, ang kanilang members of parliament at sa Lord Macgregor para akusahan ang Mirror Group of Editors ng paglabag ng pribadong buhay ng prinsesa. Umami naman ang Mirror na nagbabayad sila ng halagang 100,000 pounds para sa litrato. Dahil dito, nagpasyang prinsesa na naghabla at kausapin ang kanyang mga lawyers and Mirror. Subalit higit na ikinagalit ng prinsesa ang pagsabi ni Taylor na gusto din ng prinsesa ang pagkuha ng mga litrato niya. Inakasahan na ng ilang members ng establishment at newspaper columnist ng prinsesa na manipulasyon ng media para sa sarili nitong interes. Kahit na nagagsasawa ng initial step ng prinsesa na dalhin sa kanyang korte ang kaso, hindi pa rin natahimik ang kanyang mga kritiko. Nakapinding pa rin hanggang sa ngayon ang sinasabi niyang initial legal step. Sagot sa kanya ang mga ito. Ito'y sinyalis din sa kahit na anong gawin ng prinsesa. Gaano man ito ka-inosente sa mga bintang at mga kilos niya. Nabuo na sa isip ng publiko ang isang pagdududa sa kanyang posisyon. Napalaya man niya ang kanyang sarili sa isang bigong kasal, kailangan niya ngayong palayain din ang sarili sa kulo at malupit na media. Maging ang Queen at Duke ng Edinburgh ay nagpakita ng approval sa kanyang ginawa sa kanilang meeting sa Buckingham Palace nang dumalo siya sa day anniversary na sinabo ng prinsesa na ang Queen ay naging maganda ang pagtingin sa kanya at pumayag itong manatili ang kanyang serbisyo sa armed service. Sa meeting din ito, nangako ang prinsesa na alis siya sa Kensington sa loob ng 6 na buwan, maliban sa media at palasyo. Ang isa pang kalaban ng prinsesa ang pulis. Ayaw bumitaw ang mga ito sa pagkakaroon ng authority para sa kanyang kaligtasan. Naging matigas ang prinsesa sa kanyang posisyon na di niya kailangan ang mga bodyguards. Bilang isang semi-private person, subalit ang kaligtasan niya ang prime reason kung bakit patuloy pa rin ang mga ito sa pagbuntot-buntot sa kanyang gawain. Isa pa'y ang proteksyon ng dalawang prinsipe. Ang iniingatan ng mga ito, hindi maalis na magiging prime target ang prinsesa at dalawang prinsipe ng mga terorista at mga kidnappers, kasama na mga bomb threats at ilang terrorist acts. Alang-alang sa kanyang mga anak, pumayag ang prinsesa sa interbensyon ng pulis sa kanyang mga schedule, ngunit isang agreement din ang isinagawa niya sa mga ito. Lahat ng kanyang mga holidays at maging private at hindi maaring pakialaman. Kailangang nasa isang distansya lamang ang mga pulis para lamang makita at mapag-ingatan ang safety ng future sovereign sa kanyang separasyon sa prinsipe. Natikman ng prinsesa ang mabuhay on her own kahit na nga naging mahirap para sa kanya ang pagkawala sa limelight. Naipasyanan niyang gawing formal ang kanyang pag-withdraw sa public life, maging ang mga term supporters niya. Tumanggi kasama na rito si Sir Gordon Rees na kabilang sa grupong kung tawagin ay SILDA, isang grupo na ambisyon ay muling mag-reconcile na mag-asawang Prince and Princess of Wales. Hindi maaari mangyari iyon, ikaw ang the most popular woman in the world, sabi nito na sinagot naman ng prinsesa ng so what? Alis siya sa mata ng publiko para maging normal na tao. Ang mabuhay sa kung anong ibig niya. Hagis ko na ang dice, naging impyerno sa akin ang nakalipas, nais ko nang matahimik. Ganda no?
chapter 10. Yung perfect summer evening ng prinsesa. Paalis ng kanyang Kensington apartment. Bago siya umalis, sinabi niya sa kanyang staff na daraanan niya ang kanyang kapatid na si Lady Sarah sa Fulham House nito. Sumakay siya sa kanyang Ford Scorpio pool car. Hindi nagtagal ang kanyang biyahe. Huminto siya sa Hyde Park kung saan isang lalaki ang naghintay. Nagulat ang ilang casual observers nang biglang umakyat ang lalaki sa tabi niya at mabilis na pinatakbo ng prinsesa ang kanyang sasakyan patungo sa isang secret rendezvous kasama ang kanyang secret male companion. Nakatanggap ng mga puna ang gawaing iyon ng prinsesa. Kung nagawa iyon ng prinsesa, siguro nga ang lalaking iyon ang labis ng kanyang pinahahalagahan. Nang makaraang April, nakuna ng isang photographer ang prinsesa habang patungo sa Bishopal Place kung saan katabi nito ang isang male companion. Nang habulin sila ng paparazzi, nagtago ang lalaki sa loob ng kotse. Nang mapahinto sila sa isang traffic lights, nagpalit ang kotse ang dalawa kasabot sa isang kasunod palang kotse. Ang romansa sa buhay ng prinsesa sa isang masilang topic at pagkakitaan ng malaki ng mga media. Alam din ng prinsesa na ang daan patungo sa kanyang future happiness, ang posibleng muling pagpapakasal, ay magiging isang malaking sugal. Alam niyang di lulubayan ng mga paparazzi at gutom na gutom para makuha ang jackpot prize. Ang sinumang makauna na pagkuha ng kanyang litrato sa bisig ng bago niyang pag-ibig ay tiyak na magkakamal ng salapi. Kaya nga, naging maingat siya sa bawat niyang kilos. Maaari din namang akong maging very crafty, sabi niya sa mga kaibigan. Hindi nila nalalaman, wala silang malalaman. Sinabi ng prinsesa sa mismo asawa niya na kapag ako'y muling umibig, kakalat ang apoy. At God help us, batid niya, ang maaaring maging kasunod na senaryo. Hindi na sila pinatatahimik ng media ng mga paparazzi. Katulad din ng pag-aamin ni Major Hewitt na minsan ay nagkaroon din ng relasyon sa prinsesa. Sa akin palagay, ilan lamang ang maaaring makatiis sa tindi ng pressure na ibibigay ng relasyon sa prinsesa. Kahit na gaano pa kainosente ang isang pakipagkaibigan sa prinsesa, alam nito ang kanyang male companion ay magdaranas ng weeks, kundi man taon, na miserableng trato mula sa paparazzi at media. Mawala na siya ng kontrol sa bilang ng mga lalaki. Natagpuan ang litrato at pangalan sa mga headlines ng mga newspaper nang dahil lang sila'y nagkakataong makasama sa isang simpleng pagkain sa isang restaurant, sa isang film premiere o health club. Batid din ng prinsesa na anong mga relasyon niya makakasira sa kanyang negotiating posisyon sa asawang prinsipe para sa kanyang financial settlement. Hindi niya kailangan magkamali katulad ng Duchess of York na nakuna ng isang embracing photos, the two sucking scenes kung saan kasama nito ang kanyang financial advisor sa isang holiday sa isang Prince Bella. Timing lang ang kanyang kailangan kung kailangan niyang muling pakasal. Gagamitin ito ng prinsipe at ng kanyang pamilya para tuluyan siyang ilayo sa kanyang dalawang anak. Hindi papayag ang palasyo na i-entrust and future king sa taong di nito natural parents. Subalit, dahil nakalaya ng prinsesa sa mahigpit na gapos ng royal life, hindi siya maaaring pagkaitan ng pagkakataong muling lumigaya sa piling at bisig na isang bagong pag-ibig. Naghintay sa araw ng pagdating ng kanyang bagong ibigan at lalaking makasalo niya sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Sino ka man, halika dito sa aking puso. Malamig niyang biro sa mga kaibigan. Nagpapahayag ng kagustuhan niyang muling mabuhay sa kanyang namatay na puso. Ang isang bagong pag-ibig. Pero nga guys, sad to say, hindi man sila nagkatuluyan. Dahil she loves being a mother, nais ng prinsesa na muling magkaanak. Kung maaari babae, dalawang babae, katulad ng anak ng Duchess of York na sina Princesses Beatrice and Eugene. Nahihibang siya sa dalawang pamangkin at kung maaari magkaroon din siya ng mga katulad nila. Nakikita rin niya ang kanyang sarili
Ayon pa sa prinsesa na nagpapakasal sa isang foreigner o isang may foreign blood sa kanyang mga private astrological readings. Ang prince ay nagpapakita ng prominente sa kanyang chart. Maaaring ito raw ang kanyang maging future home at birthplace ng lalaking muli niyang iibigin. Isa lang kaya itong coincidence? Dahil nag-aaral siya ng French language at madalas lamang namamasyal dito kasama ang kaibigang si Catherine Soms sa provincial home nito sa Paris. Maring totoo nga ang hula. Isang tiri-eyed doktor ang humarap sa kanya. Halos din ito masabi ang hinihintay ng lahat. Wala na ang prinsesa. The princess is gone. Eksaktong 4 a.m. GMT nang i-announce na patay na ang prinsesa. August 31 nang maganap ang aksidente. Natigilan ang lahat, nagimbal sa balitang na mayapa na ang sinasabing the most popular woman of the world, ang prinsesang minalang mundo. Kasama niya sa aksidente si Dodi Alpine, ang lalaking pinanganak sa Paris, France. Anak ni Alpine, isang Muslim billionaire na may-ari ng classy Harrods department store ng Fabulous Ritz Hotel. Ang lalaking siyang inibig muli at minahal ng prinsesa. Nakarating sa Buckingham Palace ang balita. Halos di maimik ang lahat. It's shocking. It's horrible. Tanging na namatawi sa labi ng queen. Ang dalawang prinsipe sinabing tahimik na tinanggap ang kamatayan ng kanilang ina, katulad ng mga inasahan sa gaya ng future leader ng bansa. Kinabukasan hinhatid sa muling hantungan ang labi ni Dodi Alpine sa isang simple but very funeral, kaugalian ng kanyang religion. Nailibing ang kanilang patay sa loob lamang ng 24 hours. Sa Paris ay dumating ang prinsipe para kunin ang bangkay ng kanyang estranged princess. Puno ng kalungkutan ang kanyang mukha. Marami ang humukulang. Iyon ay dala ng kanyang malabis na pagsisisi sa pagkakataong huli niyang makumpronta ang babaeng makasama niya sa loob ng 15 taon bilang asawa. Nagsisisi sa lahat ng kanyang nagawa upang gawing miserable at malungkot ang buong buhay nito sa kanya piling. Pinagsisihan ng kanya ay fidelity. Umiyak din kaya siya katulad na lilibong umiiyak para sa kanyang prinsesa. Ang prinsesa ang kanyang bagong pag-ibig, bago pa lamang nagsimulang maging maligaya. Pinatikim na ng pagsakit ng kanyang dati ng mga kalaban, ang media, ang paparazzi. Bago nangyari ang aksidente, may bulungan na si Dodi Alpine ang newman sa buhay ng prinsesa. Ngunit ang ligaya niya ay linagyan ng labong ng media. Nang magsulputan ng mga hakahakang ginagamit lamang ng Alpine family ang prinsesa para sa kanilang financial and society interests, bago pa sila nagpahayag ng kanilang pag-amin sa anumang romansa. Isang gusot na ang bumulaga sa mga newspaper. Isang modelo na si Kitty Easter ang nagsampa ng kaso, breach of contract laban sa nobyo daw na si Dodi. Sinabing pinakuhan siya nito, pakasalan at nasira ang kanyang modeling career para dito. Wala nang prinsesa upang lumaban, upang minsan pa ay ipakita sa buong mundo na siya'y walang dapat na katakutan. Ang kanyang kamatayan ay siyang naging tugon niya sa lahat ng paaaring maging kasunod na dagaw at hampas na pagsubok sa kanyang katatagan. Sa kanyang tinungo, hindi siya mahahabol pa ng mga paparazzi, ng mga gutom na membro ng media, ng mga batikos, ng pagdududa sa kung ano talaga siya, kung sino siya talaga. Minsan may isang prinsesa na buhay sa isang pantasya na matay sa isang trahedya. Ito yung dayo. Chapter ano na tayo guys. Tapos na tayo pala guys. Alam nyo guys. Prince Harry. William pala. Baby pa siya. Itong kasal na yun siya nito. At saka
Yung kanta dito guys by Elton John. Yun o. Candle in the Wind. Goodbye, England Rose. May you ever grow in our hearts. You're the grace that bless itself. May tono ba guys? Parang walang tono. Where lives we will torn apart. You call out to our country and you whisper to those in peace. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seemed to me you live your life like a candle in the wind. Never fading with the sunset, with the rainy day. And your footsteps will always fall here along England granny's hills. Your candles burn out long before your legend ever will. Loneliness will lose this emptiness without your smile. This thought will always carry for our nation golden child. And even to try the truth bring us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. Goodbye, England Rose, from a country lost without your soul. We miss the ways of your compassion more than we ever know. From Country Lost.